Yo, homie, that's a really nice watch. Kind of reminds me of one I lost. Well, he didn't lose it. Pawned it up on 128th a few hours ago. Ask Doug, he was there with you. Did you accomplish something? Not tonight. Now go get my watch. Come on, Doug. Come get his watch. I guess this ain't your lucky day now, is it? Open your eyes. Now! Who was the guy with the tattoos on his face? Call me by her name. Get out. I said, get out now. Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin si Max Payne na nalulunod sa nagyayelong karagatan at desperadong sinusubukang manatiling nakalutang. Ngunit ang lahat ng ito ay walang kabuluhan, at kalaunan ay lumubog siya sa ilalim, kung saan nandoon ang iba pang bangkay ng mga kriminal. Habang nalulunod, isinalaysay niya na kung matatagpuan ang kanyang katawan, huli na para malaman nila na siya ay naiiba sa iba pang mga kriminal sa karagatan. Sa sandaling yun, naalala niya ang araw na natagpuan niyang pinatay ang kanyang asawa at anak. Pagkatapos ng flashback, sinabi niya na ang kanyang mga aksyon ay isang madaling pagkakamali. Lumipat ang eksena 1 linggo bago ito nangyari, kung saan si Max ay nagtatrabaho sa departamento ng pulisya bilang isang detective sa cold case unit. 2 opisyal ang lumapit upang magdala ng isang kaso sa kanyang opisina, at ang isa sa kanila ay nagkomento na ang bawat kasong inilalagay sa kanyang mesa ay itinuturing na patay at hindi na malulutas. Nang marinig ito, inanyayahan ng isa pang opisyal si Max na uminom pagkatapos ng trabaho, ngunit hindi tumugon si Max at tumingin lang sa kanila. Nang ma-curious, tinanong ng opisyal ang kanyang kasamahan tungkol sa kwento ng buhay ni Max. Sinabi ng kasamahan na ang asawa at anak na babae ni Max ay pinatay, at dahil hindi pa nahahanap ang mga salarin, ang kaso ay itinuring na sarado at patay na. Tuwing gabi, lumalabas si Max upang maghanap ng mga bagong lead tungkol sa mga mamamatay tao. Sa istasyon ng tren, nakatagpo niya ang 3 kahina-hinalang tulisan. Inakit sila ni Max gamit ang kanyang mamahaling relo, at sinundan siya ng mga ito na may balak na pagnakawan siya. Lingid sa kaalaman nila, ito ay bitag lang ni Max. Sinundan nila siya sa banyo, hiningi ang kanyang relo, at sinabing ito ang relo na kanyang nawala noong nakaraang araw. Well, he didn't lose it. Pawned it up on 128th a few hours ago. Ask Doug, he was there with you. Sa sandaling itinaas ng pinuno ang kanyang baril sa ulo ng pulis, Now go get my watch. Come on, Doug. Come get his watch. agad siyang dinisarmahan ni Max at ang iba ay nagtakbuhan sa takot. Itinapon ni Max ang baril ng tulisan, at pagkatapos ay ginamit ang sarili niyang baril upang barilin ang mga pinto para hanapin ang isa sa mga nagtatagong tulisan. Nang makorner ang isa, tinanong niya ito tungkol sa isang babaeng may kaugnayan sa kanyang investigasyon. Ang kanilang pagiging walang pakialam ay lalong nagpalakas ng kanyang determinasyon. Habang tumataas ang tensyon, nalaman niya na hindi sila makapagbibigay ng anumang impormasyon. Samantala, ang isa pang nakatakas na tulisan ay nagsimulang mag-hallucinate tungkol sa isang may pakpak na nilalang, at habang lutang sa droga, nabangga siya ng paparating na tren. Hindi sumuko si Max sa paghahanap sa pumatay sa kanyang asawa, kaya't pumasok siya sa isang party at pilit na humingi ng impormasyon mula sa kanyang informant. You're chasing ghosts, Max! Si Natasha, isa sa mga bisita sa party, ay nakita si Max at naging interesado sa kanya, kaya nilapitan niya ito para sa isang pag-uusap. Gayunpaman, napansin ni Max ang isang kakaibang tato sa braso ng babae at pinuri ito. Habang nagsisimula silang mag-usap, nakita sila ni Mona, ang kapatid ni Natasha, na magkasama at pilit na hinila si Natasha palayo. Agad siyang kinumpronta ni Max, at nang makita ang kanyang police badge, naglakad si Mona palayo, at iniwan si Natasha sa kanya. Nagsimulang maghinala si Max tungkol sa party, kaya't naglakad-lakad siya at natuklasan ang isang silid na puno ng mga taong gumagamit ng droga. Napansin din niya ang isang tato na katulad ng kay Natasha, na lalong nagpatindi sa kanyang kuryosidad. Habang pinapanood niya ang eksena sa silid, isang kakaibang lalaki na may mga tato sa mukha ang biglang lumabas mula sa kung saan, at tahimik na pinagmasdan si Max mula sa likuran. Sa kabutihang palad, dumating si Natasha sa tamang oras upang iligtas siya.
Dinala ni Max ang babae sa kanyang bahay at nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaki kanina, ngunit hindi ito pinansin ng babae. Sa halip, iginiit ni Natasha na magpalakpakan na lang sila, at sinabing pwede niya siyang tawagin sa pangalan ng kanyang yumaong asawa habang binabayo niya siya. Nang marinig ito, inutusan siya ni Max na lumabas ng kanyang bahay. I said, get out now. Sa labas, gumawa si Natasha ng isang tawag at humingi ng karagdagang droga. Lingid sa kaalaman niya, sinundan siya ng kakaibang lalaking may tato mula sa party mula kanina. Pagdating niya sa isang madilim na eskinita, lumitaw ang ilang misteryosong lumilipad na nilalang at sinimulang habulin siya. Sinubukan ni Natasha na tumakbo mula sa kanila, ngunit natapilok siya at natumba, kaya naabutan siya ng mga nilalang at pinatay siya. Kinabukasan, pagdating ni Max sa police station, tinawag siya ng isang opisyal at inanyayahan siyang tingnan ang pinangyarihan ng krimen ng magkasama. What? Look, jump in, will you? Pagdating nila sa lugar, sinabi sa kanya ng opisyal na natagpuan ang kanyang wallet sa bangkay. Nang marinig ito, sinuri niya ang bangkay at nang makita niya ang tato sa braso, agad niyang nakilala ang bangkay bilang kay Natasha. Natasha. Dahil dito, siya ang naging pangunahing sospek sa pagkamatay. Agad siyang sinamahan ng opisyal mula sa pinangyarihan patungo sa isang liblib na lugar, at sinimulang kwestiyonin ang kanyang relasyon sa namatay na babae. Itinanggi ni Max na siya ang pumatay sa babae at iginiit na wala siyang alam tungkol sa pagkamatay nito. Nang subukang maghanap ng karagdagang impormasyon ng opisyal, nagalit si Max at inakusahan siya sa pagkabigong mahanap ang pumatay sa kanyang asawa at anak na babae. Naapektuhan ng opisyal sa mga sinabi ni Max, kaya ng araw na yun sa opisina, habang sinusuri ang file ng kaso ni Natasha, ang tato sa braso ng babae ay agad na kumuha sa kanyang atensyon, kaya agad niyang inilabas ang mga file ng kaso na may kaugnayan sa namatay na asawa ni Max. Habang tinitingnan ng file, napagtanto niya na ang isa sa mga pumatay ay may kaparehong tato tulad ng kay Natasha. Dahil dito, agad niyang tinawagan si Max. Gayunpaman, hindi niya makontak ang numero, kaya nag-iwan na lang siya ng voicemail. Samantala, nalaman ni Mona ang pagkamatay ng kanyang kapatid, at binigyan siya ng informant ng larawan ni Max dahil siya ang huling taong nakasama ni Natasha. Sa kabilang banda, pinakinggan ni Max ang voice message mula sa opisyal na nagsasabing maaaring may koneksyon sa pagitan ng pagkamatay ni Natasha at ng kanyang yumaong asawa. Sinabi sa voice message na magkita sila sa apartment ng opisyal, kaya nagmamadaling umuwi si Max. Ngunit pagdating sa apartment, nadatnan niyang hindi nakalock ang pinto. Sa paghihinala, binunot niya ang kanyang baril at pumasok. Gayunpaman, nakita niya ang bangkay ng opisyal sa pasilyo, at habang sinusubukan niyang lumapit, biglang may umatake at tumapon sa kanya ng maraming beses. Ngunit bago pa tuluyang mawalan ng malay, nagawang barilin ni Max ng maraming beses ang attacker. Kalaunan, nagkamalay siya sa ospital at nakita ang kanyang mentor na si Hensley sa tabi ng kanyang higaan. Ipinaalam sa kanya ni Hensley na namatay ang isa pang opisyal at nakatakas ang attacker ng walang iniwang bakas, kaya si Max ang pangunahing sospek sa insidente. Nang marinig ito, nagpasya si Max na agad na umalis ng ospital upang dumalo sa libing ng opisyal. Nang makita ang kanyang intensyon, inanyayahan siya ni Hensley na magpalit ng damit sa kanyang kumpanya. Lumalabas na ang kanyang mentor ay nagmamay-ari ng isang pharmaceutical company. Sa loob ng gusali, nakita siya ng isang shareholder at lumapit upang makiramay sa pagkamatay ng kanyang asawa na isang mahalagang empleyado sa kumpanya. Matapos magpalit ng bagong damit, pumunta si Max sa libing ng opisyal, ngunit sinampal at inakusahan siya ng asawa ng namatay na opisyal na umakay sa pagkamatay ng kanyang asawa. Habang papalabas si Max, dumaan ang isang detective at inanyayahan siya sa istasyon para sa interogasyon tungkol sa pagkamatay ni Natasha. Sa istasyon, itinanggi ni Max na siya ang pumatay sa babae at nilinaw na nakilala niya lang ito sa isang party at iniuwi siya sa kanyang bahay. Nahirapan ng detective na paniwalaan ito at inihampas ang isang case file sa mesa sa galit. Nang makita ang isang larawan mula sa file, naalala ni Max na may mahalagang bagay na isisiwalat sa kanya ang namatay na opisyal. Kaya naman, pumasok siya sa unit ng opisyal sa istasyon, pagkatapos ay pumasok sa kanyang opisina, at nagsimulang halugugin ang mga file ng kaso sa kanyang locker. Ikinagalit ito ng iba pang mga opisyal sa opisina, kaya galit na galit nilang kinatok ang nakalock na pinto para palabasin siya. Doon, natuklasan niya na ang huling taong tinawagan niya pagkatapos umalis sa kanyang bahay ay isang taong nagngangalang Owen Green.
Tiningnan din niya ang file ng kanyang yumaong asawa at natuklasan na ang isa sa mga pumatay sa kanya ay may mga tato na katulad ng kay Natasha. Matapos makuha ang impormasyong ito, tumakas siya sa bintana sa sandaling makapasok ang mga pulis sa pinto. Nang gabing yun, habang naglalakad pa uwi si Max, napansin niya ang tatlong misteryosong lalaki na sumusunod sa kanya. Dahil dito, tumakbo siya sa isang eskinita at inilabas ang kanyang baril para hintayin sila. Gayunpaman, biglang may tumutok ng baril sa kanya mula sa likuran at inutusan siyang ibaba ang kanyang baril. Agad namang sumunod si Max, kaya lumabas na ang taong yun mula sa kanyang pinagtataguan. Nabunyag na ang taong yun ay si Mona, ang kapatid ni Natasha. Sinimulan niya itong hampasin ng pamalo habang kinukwestiyon ang kanyang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Natasha. Matapos mahampas ng ilang beses, inamin ni Max na wala siyang kasalanan, at isiniwalat din na ang pumatay kay Natasha ay malamang nasangkot sa pagkamatay ng kanyang asawa. Nahirapan si Mona na paniwalaan ito at patuloy na sinisi siya sa pagkamatay ni Natasha dahil natagpuan ang kanyang wallet sa katawan nito. Ipinaliwanag ni Max na kung siya talaga ang nasa likod ng pagkamatay, hindi siya mag-iiwan ng ebidensya na magdudulot ng pagkakasangkot sa kanyang sarili. Binanggit din niya ang pangalan ni Owen Green bilang ang huling taong tinawagan ni Natasha bago ito namatay. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, nagpa siya si Mona na maniwala sa kanya. Nang gabing yun, magkasama silang nagmaneho papunta sa apartment ni Owen Green, at habang umaakyat sila sa hagdan patungo sa kanyang silid, narinig nila siyang sumisigaw ng malakas. Pagpasok nila sa kanyang silid, lumalabas na nakakaranas siya ng hallucination mula sa mga drogang ininom niya. Nang makita sila, umatras si Owen Green patungo sa bintana at nagsimulang bumulong ng mga walang kabuluhang salita. Ayon sa kanya, ang mga may pakpak na nilalang ang may pananagutan sa pagkamatay ni Natasha at naroon sila upang dalhin siya palayo. Sa sandaling ito, napansin ni Max ang tato na hugis pakpak sa kanyang balikat, na katulad ng kay Natasha. Habang pinagmamasdan ni Max ang mga tato, biglang sumandal si Owen sa bintana at naghalucinate na may isang may pakpak na nilalang ang humihila sa kanya palabas. Ngunit ang totoo, nahulog siya at namatay. Lingid sa kaalaman nila, naroon din ang kakaibang lalaki na puno ng mga tato at nagmamasid sa lahat. Nang gabing yun, binisita ni na Max at Mona ang tattoo shop kung saan ipinagawa ng patay na si Natasha ang lahat ng kanyang tato. Nang ituro nila ang winged-style tattoo sa tattoo artist, sinabi sa kanila ng lalaki na ito ay inspired ng isang Norse mythological deity na nagbibigay gantimpala sa mga sundalong namatay sa laban. Inihayag din niya na ang tattoo ay simbolo ng proteksyon na dating ginamit ng mga Viking. Nang marinig ito, tinanong ni Max kung para saan ang proteksyong ito, ngunit hindi ito nasagot ng tattoo artist. Kalaunan ng gabing yun, inihatid ni Max si Mona upang makipagkita sa kanyang boss. Tinanong niya ang kanyang amo tungkol sa mga tato, kaya inihayag ng boss na isang lalaking nagngangalang Jack Lupino ang may pananagutan sa lahat ng pagkamatay. Binalaan din siya ng amo na layuan si Max dahil siya ang target ng mga nakatataas. Stay away from Max Payne. You don't want to be near him when Judgment Day comes. Samantala, nababagabag si Max sa wing-style tattoo, kaya pumunta siya sa isang storage unit para tingnan ang mga gamit at papeles ng kanyang yumaong asawa. Doon, nakita niya ang isang envelope na pagmamayari ng pharmaceutical company kung saan dating nagtrabaho ang kanyang asawa. Habang sinusuri ito, na-realize niya na ang pakpak na logo ng kumpanya ay tugma sa mga wing tattoo, kaya nagsimula siyang maghinala na may isang tao sa kumpanya ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Nang walang sinasayang na oras, agad siyang nakipagkita kay Hensley, na nagmamayari ng kumpanya, upang makuha ang pangalan ng dating bisor ng kanyang asawa. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang mentor, ngunit iginiit niyang makuha ang pangalan, kaya ibinigay na ni Hensley ang pangalan ng bisor. Jason Culver. Pagkaalis niya, nag-schedule si Hensley ng isang meeting kay Detective Jim Bravura upang ipaalam na nawala na sa kontrol si Max. Isiniwalat din ng mentor ang mga detalye ng gabing pinatay ang asawa at anak na babae ni Max. Lumalabas na ng gabing umuwi si Max galing sa trabaho, may napansin siyang mali sa kanyang bahay. Agad siyang tumakbo sa kwarto ng kanyang asawa ngunit nakasalubong niya ang ilang armadong kalalakihan sa pasilyo. Matapos silang patayin, sumugod siya sa kwarto ng kanyang asawa at nadatnan itong patay na. Matapos ilantad ang mga detalyeng ito sa detective, isiniwalat din ni Hensley na pinaghihinalaan ni Max ang isang manggagawa sa kumpanya sa pagkamatay ng kanyang asawa, kaya kailangan siyang pigilan. Nang marinig ito, nangako ang detective na pipigilan si Max.
Kinabukasan, binisita ni Max ang bisor ng kanyang yumaong asawa at nagtanong tungkol sa huling proyekto na ginawa ng kanyang asawa bago ito namatay. Gayunpaman, nagkunwari ang bisor na walang alam, kaya nilock ni Max ang pinto ng opisina at sinimulan siyang pahirapan para makakuha ng impormasyon. Narinig ng sekretarya ang kaguluhan sa loob ng opisina at agad na tinawagan ang mentor ni Max para humingi ng tulong. Samantala, bumunot si Max ng baril para takutin ang bisor, kaya isiniwalat na ng lalaki na ang asawa ni Max ay gumawa ng stamina-enhancing drug para sa militar bago ito namatay. Gayunpaman, gumana lamang ang gamot sa 1% ng mga sundalo. Ang iba pang mga sundalo ay nakaranas ng mga hallucination tungkol sa mga demonyo at mga nilalang na may pakpak. Habang inilalahad ng bisor ang mga detalye, isang SWAT team na ipinadala ni Hensley ang sumugod sa kumpanya upang arestuhin si Max. Dahil sa masamang mangyayari, ipinakita ng bisor kay Max ang isang envelope na naglalaman ng lahat ng katotohanan at ebidensya. Nangako rin siyang magbibigay ng higit pang mga detalye kung magagarantiya ni Max ang kanyang kaligtasan. Kaya naman, pumayag na si Max, kinuha ang envelope, at hinila siya palabas ng opisina. Lingid sa kaalaman ng dalawa, naghihintay na sa kanila ang SWAT team. Sa sandaling makalabas sila, ang isa sa mga sundalo ay biglang binaril ang bisor. Habang itinututok nila ang kanilang baril upang patayin si Max, gumanti siya sa pamamagitan ng pagpapaputok sa kanila, na naging sanhi ng isang shootout. Sa gitna ng putukan, inagaw ni Max ang envelope mula sa namatay na bisor at sinubukang tumakas mula sa gusali, ngunit nabaril siya sa balikat. Habang tumatakbo siya papasok sa isang ligtas na opisina, bigla niyang nakasalubong si Detective Bravura, na sinubukan siyang pigilan, ngunit nagawa pa rin niyang makatakas. Nang gabing yun, nagkita sina Max at Mona sa isang abandonadong warehouse, at inanyayahan ang babae na panoorin ng isang videotape na natagpuan niya sa loob ng envelope. Mula sa video, natuklasan nila na ang yumaong asawa ni Max ay gumagawa ng gamot upang alisin ang takot sa mga sundalo at i-enhance ang kanilang lakas. Nalaman din nila na ang mentor na si Hensley mula sa pharmaceutical company ang nasa likod ng produksyon ng mga gamot. Si Jack, ang kakaibang lalaking may tato, ay dating sundalo at nagboluntaryong uminom ng mga gamot. Sa isang panayam mula sa tape, isiniwalat ni Jack na ang pag-inom ng mga gamot ay nagparamdam sa kanya na parang isang walang takot na may pakpak na nilalang. Dahil sa revelasyong ito, naisip ni Max na si Jack ang nagutos sa pagkamatay ng kanyang asawa. Nang marinig ito, ibinunyag ni Mona kung saan matatagpuan si Jack, kaya kinuha niya ang kanyang baril at naghanda upang maglunsad ng isang pag-atake. Binalaan siya ni Mona tungkol sa mga paparating na panganib, ngunit iginiit ni Max na isakatuparan ang kanyang mga plano. Samantala, gumawa si Jack ng isang shot ng droga at sumigaw sa isang malademonyong battle cry. Nang gabing yun, pumasok si Max sa lungga ni Jack at madaling pinatay ang lahat ng kanyang mga tauhan. Pagpasok ni Max sa kanyang opisina, biglang lumitaw si Jack mula sa kung saan at malupit na inatake si Max gamit ang isang itak. Dahil sa kanyang mas pina-enhance na lakas mula sa mga droga, madali niyang natalo si Max at nagsimulang magsalita tungkol sa mga anghel at demonyo. Habang itinataas niya ang itak upang patayin si Max, biglang lumitaw si Hensley at nagpaputok, na agad na ikinamatay ni Jack. Nalilito si Max sa paglitaw ng kanyang mentor, ngunit sumunod pa rin siya sa kanya habang nagbibigay ng ilang katanungan. Sa sandaling yun, bigla siyang pinatumba ng sekretarya ni Hensley. Kalaunan, sumunod sa kanila si Max habang nakagapos ang kanyang mga kamay. Sa puntong ito, sinimulan ng aminin ni Hensley ang kanyang pagkakasangkot sa pagkamatay ng asawa ni Max. Ibinunyag niya na ang kanyang pharmaceutical company ang pangunahing producer ng mga gamot na pangmilitar, at nais ng namatay na asawa ni Max na ilantad ang masamang epekto ng mga gamot sa media, kaya kinailangan niya itong patayin upang maiwasan ang isang iskandalo. Inamin din niya na matagal na niyang ginagamit si Jack upang makamit ang kanyang mga layunin. Sa pagtatapos ng kanyang pag-amin, ibinunyag niya na personal niyang pinatay ang bagong silang na sanggol ni Max. Matapos itong marinig, hinimok siya ng sekretarya na patayin na si Max para matapos na ang drama, ngunit inutusan siya ni Hensley na kumalma. Pagkatapos nito, itinaas niya ang isang mabigat na metal at ihinulog ito sa tabi ni Max, bago isinuksok ang 2 bote ng droga sa kanyang jacket. Sa kabilang banda, naghanda ang sekretarya ng isang lubid, dahil plano nilang lunurin si Max sa nagyayelong karagatan upang itago ang kanyang pagkamatay bilang isang suicide na dulot ng drug overdose. Habang tinatanggal ni Hensley ang handcuff upang itali siya sa mabigat na metal, bigla siyang inatake ni Max at sinubukang tumakas,
ngunit sinimulan siyang paputukan ng dalawang lalaki, kaya napilitan siyang tumalon sa nagyayelong karagatan. Nang walang makitang senyales ng paggalaw sa nagyayelong tubig, sa palagay ni Hensley ay patay na si Max, kaya umalis na sila. Samantala, pinigilan ni Max ang kanyang hininga sa ilalim ng tubig ng ilang minuto. Habang sinusubukan niyang lumangoy palabas para sa kaligtasan, nawalan siya ng lakas, dahilan para lumubog siya sa ilalim. Habang lumulubog sa mas malalim na parte ng karagatan, nagkaroon si Max ng flashback sa gabing pinatay ang kanyang asawa. Sa flashback, nakita niya ang mga pumatay sa kanyang asawa na nakahandusay sa sahig, at habang naglalakad siya papasok sa kwarto ng kanyang anak na babae, nakita niya ang kanyang asawa na masayang inaalagaan ang kanilang anak. Sa sandaling yun, narinig niya itong nagsabing hindi pa. Ang dalawang salitang ito ay nagbigay sa kanya ng enerhiya, na nagtulak sa kanya na lumangoy sa ibabaw ng karagatan. Matagumpay niyang nabasag ang yelo, at nagawang makalangoy patungo sa kaligtasan. Matapos makaahon sa nagyayelong tubig, mabilis niyang inilabas ang 2 bote ng droga mula sa kanyang jacket at ininom ang mga ito upang labanan ang nakamamatay na hypothermia. Agad na in-enhance ng mga droga ang kanyang lakas, dahilan para gayahin niya ang ungol ng isang demonyong halimaw, at nagsimulang makakita ng mga hallucination ng mga may pakpak na nilalang. Gamit ang kanyang bagong lakas, umalis na siya upang maghiganti sa kanyang mentor. Samantala, dumating si Detective Bravura sa opisina ng SWAT team at inakusahan sila ng sadyang pagpatay sa bisor noong naganap ang shootout sa kumpanya. Inimbitahan din niya ang isang FBI official upang imbestigahan ang kaso. Nang malaman ni Hensley ang ginawa ng detective, agad niyang tinipon ang kanyang mga armadong tauhan at tumawag ng isang personal chopper sa pagtatangkang salakayin ang istasyon at patayin ang detective. Habang naglalakad sila palabas ng gusali papunta sa driveway, biglang nagpakita si Max at pinaputokan sila, na ikinamatay ng lahat ng armadong lalaki. Sa kasamaang palad, nagawa ni Hensley at ng kanyang sekretarya na makatakas papunta sa elevator. Doon, tinawagan nila ang pangunahing shareholder ng kumpanya at nagmakaawa sa kanya na magpadala ng chopper sa rooftop upang iligtas sila. Samantala, hinarap ni Max ang napakaraming armadong lalaki at pinatay silang lahat ng hindi man lang tinatamaan ng kahit na isang bala. Gayunpaman, nakaranas siya ng mga halusinasyon tungkol sa isang malademonyong may pakpak na nilalang. Tumindi ang mga hallucination, na nagparamdam sa kanya ng pagiging nasa impyerno kasama ang napakaraming malademonyong nilalang na lumilipad sa kanyang paligid. Habang sumisigaw siya sa matinding paghihirap, isang armadong lalaki ang palihim na sumulpot mula sa likuran upang tangkaing patayin siya, ngunit biglang nagpakita si Mona upang protektahan si Max. Matapos mawala ang hallucination, hinikayat siya ni Mona na ipagpatuloy ang kanyang laban para sa paghihiganti. Samantala, habang tumutunog ang mga sirena ng pulisya sa lungsod, tumakbo si Hensley papunta sa rooftop upang hintayin ang kanyang chopper. Tinawagan niya ang shareholder upang itanong kung nasaan na ang chopper, ngunit hindi nito pinansin ang kanyang mga tawag, na iniwan siyang stranded. Habang pumapasok si Mona sa company building, nadatnan niya ang sekretarya ni Hensley na may mga bombang itinatali sa isang pader. Sinubukan niyang bumunot ng baril para barilin ang babae, ngunit nakuha ni Mona ang kalamangan at binaril siya, bago tumakas papasok sa elevator. Samantala, natagpuan ni Max na walang tao sa opisina ni Hensley. Habang hinahanap niya ang kanyang mentor, nagambala siya ng isa pang halusinasyon ng mga may pakpak na nilalang. Sa mga oras ding yun, ang sekretarya, na sugatan sa tama ng bala ni Mona, ay nagkamalay at dinetonate ang bomba para pasabugin ang gusali. Dahil sa lakas ng pagsabog, nakawala si Max sa kanyang mga halusinasyon, kaya't muli siyang nagpatuloy upang hanapin ang kanyang mentor. Sa rooftop, patuloy na tinatawagan ni Hensley ang numero ng shareholder, ngunit hindi na ito makontak. Sa sandaling yun, natagpuan siya ni Max sa rooftop, ngunit nagawa niyang magpaputok ng 2 shot kay Max bago pa man maubusan ng bala ang kanyang baril. Kahit na may mga tama ng bala, nagawa pa ring makabangon ni Max, at binaril si Hensley hanggang sa mamatay siya. Nang sa wakas ay nakaganti na si Max, nakakita siya ng isa pang hallucination kung saan sinabi ng kanyang asawa na hindi pa. Pagkatapos ng halusinasyon, dumating na ang mga pulis sa rooftop at pinalibutan si Max para arestuhin siya. Makalipas ang ilang linggo, makikita si Max na pumasok sa isang bar at umorder ng maiinom. Itinuro siya ng bartender sa isang customer, kaya lumapit siya upang makausap ang taong ito, na nabunyag na si Mona. Ipinakita niya sa kanya ang isang ulat sa pahayagan tungkol sa tagumpay ng pharmaceutical company sa kaso, na may larawan ng shareholder sa unang pahina.
Nang makita ito, tiningnan siya ni Max na nagpapakita na alam na niya kung sino ang sunod niyang papatayin at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.